O, eto na si Vicente Leche. O, sabi ni Vicente Leche, ikaw, ask ko sa'yo, anong ambag mo sa Pilipinas? Yun yung magbayad ng tax na nakawin ni Sara. Yun yung ambag ko sa Pilipinas, Vicente. Kami bilang mga social media influencer, mga vlogger, mga YouTube vlogger, Facebook vlogger, creator, malaki po ang binayad naming tax sa Pilipinas. So, yun po ang naiambag ko, yung magbayad ng tax sa Pilipinas na nanakawin ni Sara. Ano ngayon, Vicente, ikaw? May tanong kita, Vicente. Di ba isa ka sa taxpayer? Yun ang naambag mo. Ngayon sasabihin, pakita ng resibo sa naambag mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bakit ikaw lang nagbayad? Sabi ni Joel Palamores. Isa ka rin pala sa nagbayad. Pero bakit nag-support ka kay Sara? Yan ang isipin ninyo. Kaya ngayon tatanungin nyo ako, bakit galit na galit ka kay Sara Duterte? Aba, sinong matutuwa? Pag bumili ka ng bigas, may tax. Pag bumili ka Magic Sarap, may tax. Tapos nanakawin ni Sara, ipanood lang concert. Ngayon, tanong ko sa inyong lahat dyan, mga Pilipino, natutuwa kayo? Yeah? Nakakatuwa ba yung ganon? Sabi ni Joel Palamores, bakit si Sara lang magnanakaw? Ay, gusto mo parang damihin, idisali mo yung tatay? Bakit si Sara lang? Idisali mo si Digong. Sila magpamilya, mga kawatan. Si Sara nga lang nilagay ko, gusto mo marami. Di isali mo si Digong. Diba? Sa totoo lang, Peter Garcia, speaking of, may ebidensya ba ako na nagnakaw si Sara? Bakit hindi ko idalhin sa Supreme Court? Simple lang yan eh. Alam nyo ba kung bakit ang ICC papasok sa Pilipinas? Diba? Alam nyo ba kung ang ICC bakit papasok sa Pilipinas? Kasi ganito yan. Gusto kong ikwento sa inyo. Gusto kong i-explain sa mga DDS na bobo. Ganito yan. Ang ICC, hindi siya pumapasok sa Pilipinas para mag-overpower, no? Para mag-overpower sa batas natin. Kasi ang Pilipinas, meron tayong sariling sovereignty. Meron tayong sariling batas. Meron tayong sariling konstitusyon. Ang purpose ng ICC, kaya pumasok siya sa Pilipinas, alam niyo kung bakit? Kasi, ang bansang Pilipinas, nasa kultura na kasi natin yan. Ang Pilipinas, kapag mahirap ka, kulong ka. Kapag wala kang pera, patay ka. Pag mayaman ka, makukulong ka, naka-aircon ka. Naka-house arrest ka, naka-wheelchair ka, may bracket ka sa leeg. Di ba? Yan ang batas ng Pilipinas. Ngayon, ang purpose ng ICC, kasi hindi kaya ng mga nasa Korte Suprema at ng mga tao na kalabanin yung mga drug lords katulad ni Digong, katulad ni Sarang Kawatan. Hindi nila kayang talunin kasi may mga power, may mga guns, may pera. So ang ginamit, papasok ngayon ang ICC kasi yan ang trabaho ng ICC. Kapag merong isang tao sa isang lugar o sa isang bansa na naghahari-harian na hindi kaya na maipakulong at hindi kaya na isuplong, papasok ang ICC, sila yung huhuli. Sila yung hahatol. Diba? Yun ang purpose ng ICC sa Pilipinas. Kaya hindi po porket pumasok ang ICC ay manghihimasok na at mangingialam sa ating konstitusyon or sa ating batas. Diba? Yun ang purpose ng ICC. Kasi kapag ordinaryong tao, kulong. Kapag ordinaryong tao, patay. Pero pag drug lords, maraming pera, kaibigan ni Digong, buhay. Diba? Nakukulong man, naka-aircon, may TV, may cellphone. Diba? Yun ang totoo. Kaya ang ICC, kaya sila pumasok, huhulihin nila si Digong. Bakit? Si Digong na nga nagsabi, kapag pumasok ang ICC, makipagpatayan ako. ICC na yan. Paano pa ang Pilipino na mga pulis o sundalo ang huhuli sa kanya? Di makipagpatayan din siya. Ganon yun. So anong purpose ng pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court na wala lang din naman palang tulong ang ICC sa atin? So ngayon, kung hindi natin kayang kontrolin ang isang tao, isang personalidad or isang politician, manghihimasok na ang ICC sa Pilipinas.
Ngayon, magko-comment kayo sa akin dyan. Piling abogado. Bakit si Sara? Abogado, anong kasong nagawa? Anong kasong nahawakan? Di ba wala? Oh, magbigay kayo, si Digong, piskal. Magbigay kayo isang kaso na hinawakan ni Digong. Hindi nyo naman masagot, mapahiya naman kayo sa akin. Di ba? Oh, yun ang totoo. Di ba? Yun ang totoo. Kaya pupasok ang ICC sa Pilipinas kasi sila yung maghusga, sila yung hatol, sila yung huhuli sa mga tao na hindi kayang makontrol ng gobyerno ng Pilipinas. Sir GR ng Melbourne, Australia, mega love shout out. Di ba? Yun ang katotohanan. Kasi kung si BBM lang huhuli, hindi kaya ni BBM pag si Digong makipagpatayan yan. Pag ICC ang huhuli niyan, pag Interpol ang huhuli niyan, walang magawa si Digong. Yun ang totoo. Diba? Yan ang masasabi ko sa inyo mga DDS. Diba? Sa palibhasa kasi yung mga DDS kasi walang kwenta eh. Mag-research ka muna about ICC. Alam mo, Peter Garcia, walang apelidong Garciang bobo, ikaw lang. Diba? Yun ang katotohanan. Kaya yung mga DDS dyan, na hindi kayang matanggap na ang ICC nasa Pilipinas na, actually, mautak si BBM eh. Actually, si BBM kasi, ganito yan meron akong ikwento sa inyo, another. Ganito yan. Yung kwento ni Sara Duterte na meron daw tao na nag-attempt sa kanya at gustong gurgurin siya pero hindi nag-success. Yung ginurgur yung leeg niya na minsan nandito yung piklat, minsan nandito. Si BBM daw ang suspect nun. So ngayon, speaking, kung si BBM man ang gagawa nun, dapat nung first 3 days pa lang ni BBM, pinatay na si Sara. Hindi nyo alam yan. Kasi makalat ngayon sa DDS yan, si BBM daw ang suspect ng paggurgur sa leeg ni Sara. Kung tutuusin 3 days pa lang or first 3 days pa lang ni BBM, pinatay na dapat niya si Sara. Alam niyo kung bakit? Nasa plano ni Digong na 3 days lang si BBM uupo, mapapalitan yan. Gusto niyong malaman? Itanong nyo kay Bongo, itanong nyo kay Bato, itanong nyo kay Nino Barsaga sa meeting nila sa Rockwell. Itanong nyo, meeting sa Rockwell kasama si Digong, si Bongo, si Bato at iba pang mga kapulisan at iba pang mga personalidad. Kasali si Nino Barsaga dyan. Ang sabi ni Digong, 3 days lang paupuin si BBM. After 3 days, pababain si Marcos. Kung gustuhin man ni Pangulong Marcos na gurgurin si Sara sa liig, dapat nung first 3 days pa lang pinatay na ni Bongbong si Sara. Planado ng mga Duterte yan. Hindi pa upuin ng matagal si Bongbong pagka-presidente. Baka pag magkatabi kami ni Digong ngayon, baka hindi lang microphone ihampas niya sa akin. Baka pati upuan. Yeah? Baka hindi lang microphone. Baka pati upuan. Maraming salamat sa 2,000 plus live viewers natin. Maraming salamat. Kung katabi ko si Digong ngayon at narinig niya yung sinabi ko, baka hindi lang microphone ang ihampas sa akin. Baka pati upuan. Asaan ang evidence mo? Ayan, nagtatanong kayo evidence. Itanong nyo kay Bongo, kay hindi naman yan si Bongo umalis na hindi kasama si Digong. Itanong nyo kay Bongo kung hindi totoo yung sinabi ko. Itanong nyo kay Nino Barsaga. Diba? Sabi ni Bossing TV, anong nangyari sa Pilipinas ngayon dahil sa pinaglalaban mong BBM? Anong nangyari sa Pinas? Ang Pilipinas okay naman, pero ang Vice President naman ang problema. Bakit? May problema ba sa Pilipinas? Anong problema sa Pilipinas? Nagutom ba tayo? Ninakawan na nga tayo ng pera sa bayan, nakakain pa rin tayo eh. Walang nangyari sa Pilipinas maliban sa pagnakaw ng pera ng Vice Presidente. Di ba?
Yun ang totoo. Sa pinaglalaban ko kay BBM, wala naman, hindi man ako nagutom. Yeah? Oh, naka-Starbucks. Oh, may kutsilyo pa kasi naghiwa ng cinnamon. Oh. Hindi ako nagutom. Walang problema ang Pilipinas maliban sa Vice Presidente na binuto ninyo na walang ginawa kundi maglustay. Yun ang totoo. Yeah? Oh, asaan na yung nag-comment na yon? Oh. Asaan na? Nawala na, hindi na nag-comment. Sugar, Bossing TV. Yun ang dahilan. Wala namang nangyari. Bakit? Nagutom ba tayo sa Pilipinas? Hindi naman tayo nagutom Bakit? Nawalan ba kayo ng pera? Marami nga kayong load pang panood sa live ko eh. So ibig sabihin, ganito lang huwag niyong sabihin na si BBM ang naging presidente, naghirap ang Pilipinas. Bakit? Meron nga kayong pang-load, pang panood ng YouTube, TikTok at Facebook eh. Tapos sasabihin ninyo, nagutom ang Pilipinas? Di ba? Hindi nagutom ang Pilipinas. Kasi kung gutom ang Pilipinas, di sana wala kayo dyan sa comment section ngayon na nanonood sa akin. Di ba? Huwag niyong sabihin nagutom kayo dahil si BBM ang presidente. Gutom kayo, pero may pang-load kayo. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto man ninyong yumaman, huwag niyong isisihin ang presidente. Huwag niyong sisihin ang presidente kung naghirap kayo. Kasi hindi presidente ang nagtrabaho para magkapera kayo. Magsikap kayo. Hindi naman presidente ang magpapayaman sa Pilipinas, kundi sarili natin eh. Bakit? Bakit? Ngayon, naghirap kayo. Wala kayong makain. Presidente sisihin ninyo. Tapos, ngayon, maraming anak. Walang mapakain. Presidente ang sisihin ninyo. Bakit? Nung nag-iyot kayo dyan, presidente ba nasa harapan ninyo? Di ba? Nung panahon na nagkantutan kayo dyan, gumawa kayo ng anak, dumami ang anak ninyo at wala kayong mapakain, kasalanan ng presidente. Bakit? Si BBM ba ang referee?